Magandang gabi. Medyo late na in the evening, pero gusto ko pa rin gumawa ng isang vlog dahil maraming mga events na nangyari talaga sa buwan ng Agosto. At ang isa na rito ay ang tinatawag nating Cry of Pugad Lawin. Alam ninyo na ang Cry of Pugad Lawin ay isa sa pinaka-controversial na event ng ating kasaysayan. Kung bakit ito naging controversial ay gawa ng may mga iba't ibang sinasabi na petsa na ito ay maganap, at sinasabi rin na ito ay naganap sa iba't ibang lugar. Kaya naman magpahanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin kailan nga ba at saan naganap ang sigaw ng Pugad Lawin. O ito ba ay sigaw ng Pugad Lawin? Ito ba ay sigaw ng Balintawak? So, siguro kahit papano ay talakayin natin itong ating Cry of Pugad Lawin o Cry of Balintawak. Pero sa ngayon, talagang Cry of Pugad Lawin ang ating kinikilala na tawag dito sa pangyayaring ito sa kasaysayan ng ating bansa. Bago ang lahat ay gusto kong itanong ang bakit ba nagsimula ang kontrobersiya na binanggit ko kanina. Actually, ang kontrobersiya ay nagsimula sa noong panahon na sinulat ni Teodoro Agoncillo na ang pangyayaring ito ay naganap noong Agosto 23, 1896 at ito ay naganap sa Pugad Lawin. So simula noon, nagsimula ang confusion kung saan at kailan nga ba, sapagkat sa simula pa ng ating pag-aaral ng kasaysayan, ang mga historiador ay kinikilala na ang Balintawak na siyang pinagyarihan ng tinatawag na unang sigaw ng paghihimagsik. At sa halos lahat ng mga aklat ng ating kasaysayan, ang nakalagay diyan ay Balintawak. At yan ay naganap noong August 26, 1896. Subalit ang respeto ng historiador na si Teodoro Agoncillo ay magpalabas ng ganitong impormasyon, ay nagsimula ang tinatawag na pagkakaroon ng confusion ng ating mga mananalaysay. Lima yung petsang sinasabi at 5 rin ang lugar na pinangyarihan. Ito ay ang banggit ay ang Agosto, ika-20 ng Agosto, ika-23 ng Agosto, ika-24 ng Agosto, ika-25 ng Agosto, ika-26 ng Agosto. At ang mga sinasabing lokal na atok na lola niya ay ang Balintawak, ang Pugad Lawin, Kangkong, Bahay Toro, at ang Pasong Tamo. Nakakatuwa, ang kasaysayan natin ay talagang hindi rin naman natin maintindihan. Saan nga ba ito nakuha ni Agoncillo? Saan niya nga ba ibinase itong sa matagal na panahon ay nakasulat sa mga aklat na August 26, Balintawak, ang unang sigaw ng himagsikan? Bakit nga ba ito sinaming bigla ni Agoncillo na naganap noong August 23 at ito ay sa Pugad Lawin? Sa bagay, ang Pugad Lawin naman ay nasa vicinity rin ng Balintawak. Kaya lang, we have to be really be exact when we are writing history.
Ayon sa historiador na si Ambet Ocampo, ay ang pinagbasihan daw ni Agoncillo ng kanyang claim na ito ay hindi mga sources o hindi primary sources. Alam naman natin sa kasaysayan mayroong mga primary sources na sinasabi, secondary sources, no? Ay hindi daw ito nagmula sa sinasabi ni Ambet na primary sources, because ito ay tinawag niyang tertiary or at least a second generation translation. Yun ang pagkasabi ni Ambet Ocampo sa kanyang sinulat sa kanyang column. Sabi niya, ang claim daw na ito ni Agoncillo ay nakabase sa account ni Pio Valenzuela na nagsasaad na ang cry ng Pugadlawin ay nangyari noong August 23, 1896. At sapagkat ito daw ay nakabase sa isang larawan na kung saan si Pio Valenzuela ay kasama ng anak ni Melchor Aquino o Tandang Sora na may pangalang Monica Ramos sa isang larawan. Nagpakuha, no, may isang larawan sila. At kasama rin nila ang iba pang mga revolusyonaryo, at sinasaad na ang lugar na pinagkunan ng larawan na yon ay ang Pugadlawin, kung saan naganap ang isang general meeting ng mga katipunero noong ika-23 ng Agosto 1876. At sa meeting daw na yon, sa pulong na yon, ay napagkaisahan na lalaban na ang mga Pilipino laban sa mga Kastila, and doon na nga nagsimula ang tinatawag na cry o sighaw, no? Na siyang pagpapasimula ng revolusyon laban sa mga Kastila. So, yung August 26 na siyang alam ng karamihan sa pulsimula ay pinalitan ng August 23, 1896, at yung Balintawak ay pinalitan ng Pugadlawin. Ang sabi naman ng historiador na si Pedro Gahilonia ay ganito: ang kontrobersiya daw sa mga ay nagpapatuloy among the historians hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito yung panahong sinulat niya ito, umanaw na si Gahilonia. At ang tinatawag na cry of Pugadlawin na sinasabi ngang naganap noong Agosto 23 ng Agosto 1876 ay hindi katanggap-tanggap historically, ayon sa kanya, o hindi katanggap-tanggap na historically accurate. Yun ang kanyang exact na salita, sapagkat ito daw ay kulang sa mga positibong dokumentasyon at mga supporting evidence mula sa mga eyewitness. Sabi niya, ang testimonya ng iisang eyewitness, yun nga ay si Pio Valenzuela, ay hindi sapat para ma-authenticate at ma-verifika ang kontrobersyal na isyung ito sa kasaysayan. Sabi pa niya, ang mga historiador daw at saka yung mga buhay na nagkaroon ng partisipasyon sa isang pangyayari, hindi mga politiko ang dapat na magbigay ng to settle
this particular controversy. Yun ay ayon sa pananaw ng yumaong historiador na si Pedro Gahilonia. Bakit nga ba ang mga historiador na kagaya ni Gahilonia ay mukhang mayroong duda sa account ng event na ito na isinalaysay ni Pio Valenzuela? Kahit na sinabi na ng historiador din, ang kilala at nire-respeto ring historiador na si Teodoro Agoncillo, na si Valenzuela ay pinaka-credible na authority na a credible authority on the issue of the cry and when it happened, no? Sabi niya, mataas ang pinag-aralan ni Valenzuela at napakalapit na kaibigan ni Bonifacio. Sabi rin niya, matalas daw ang memorya ni Valenzuela at napakalaki ng kanyang naging papel sa katipunan at sa himagsikan. At ito daw ay mga importanteng sangkap upang maging kapanipaniwala o katanggap-tanggap ang sinabi o pinahayag ng isang tinatawag na eyewitness o nagsasalita tungkol sa isang partikular na pangyayari sa kasaysayan. Kung bakit si Valenzuela ay mukhang pinagdududahan ng iba pa ng mga historiador, kagaya na nga ni Gahilonia, ni Ambet Ocampo, ni Schumacher, ni Safra, ay dahil sa iba't ibang pagkakataon na siya ay nakapanayam na kaugnay ng event na ito, ay iba-iba ang nagiging statements ni Pio Valenzuela. Tiningnan ko yung mga taon na siya ay nagbigay ng panayam at ano yung mga salita na kanyang ipinahayag kaugnay ng event na ito. Noong September 2 and 3, 1896, na nagbigay siya ng pahayag sa mga nag-interrogate sa kanya na Kastila, ang siya ay sinabi niya na sila ay nasa Balintawak ng Linggo, Lunes at Martes ng Agosto taong 1876. Noon namang siya'y kapanayamin, noon naman siya'y sumuko, ay nagbigay din siya ng pananalita. Yun ay noong ika-6 ng Setyembre taong 1876 din. At sinabi niya na ang labanan sa pagitan ng mga Guardia Civil at ng mga rebelde sa Banlat at Balintawak ay naganap noong Miyerkules, Agosto 26. Sa loob ng 3 araw bago naganap ito, sabi niya, siya ay kasama ni Andres Bonifacio sa isang bahay sa Balintawak. Noong namang Agosto, ika-31 ng Agosto, taong 1911,
ay nagbigay naman siya ng ganitong statement. Sabi niya, kinabukasan, ika-23 ay muling nagkatipon sa kangkong naman sa bahay ni Apolonio Samson. At pinagtulunan daw sa pulong na ito kung ipagpapatuloy o hindi ang pagsisimula ng himagsikan. At nagkaroon daw ng mahabang sagutan sina Bonifacio at Teodoro Plata. Ang karamihan daw ay nagpasya na ipagpatuloy ang laban. At pinagtalunan din daw kung kailan gaganapin ang paghihimagsik at pinagkasunduan na sa ika-29 ng gabi ay lulusubin ang Maynila sa daang Santa Mesa magdadaan at pasisimulan ang paglusob sa ika-5 ng hapon. At mula doon, sila ay magtitipon-tipon sa San Juan del Monte at papasukin ang Maynila sa gabi sa oras na kinakailangang ipasok. Yun ang kanyang payag. At natapos daw ang pulong ng mag-ika-6 ng hapon at kinabukasan ng ika-24 ng Agosto, sila ay lumipat sa Paso de Laja, sa bahay daw ng isang Felix Europa, at doon nga'y sinulat naman ni Jacinto mula umaga hanggang hapon ang mga kalatas na yaon, sabi niya, na isinasalaysay ang mga pinagkasunduan sa pulong noong ika-23 ng gabi ring yaon. Ika-24 kami ay lumipat sa nayo ng Pasong Tamo sa bahay ni Aling Melchora, si Tandang Sora. Nung kanya namang salita o binigay na pahayag noong taong 1930 ay sinabi niya, ang unang lugar kung saan nagtago si Bonifacio, si Emilio Jacinto, si Procopio Bonifacio, si Teodoro Plata, si Aguido del Rosario, at ako, si Pio Valenzuela, ay sa Balintawak. Ang unang 5 ay dumating doon noong ika-19 ng Agosto, at ako naman ay dumating noong ika-20 ng Agosto. Sa lugar ay mayroong mahigit 500 miyembro ng katipunan, at ito ay nasa bakuran ng isang nagngangalang Apolonio Samson sa kangkong noong ika-22 ng Agosto. Dito ay nagpalitan lamang ng mga kuro-kuro, walang naresolba o walang napagkasunduan. Ayon pa kay Pio Valenzuela sa kanyang statement noong 1930. Doon daw yun naganap sa yard at storehouse, bahay ni Juan Ramos na anak ni Melchora Aquino, at ito ay sa Pugad Lawin. Kung saan mahigit 1,000 miyembro ng katipunan ang nagkita at nagdebate ng napakahaba noong ika-23 pa rin ng Agosto ng 1896. Ang diskusyon daw ay whether or not kung ang revolusyon against the Spanish government ay kailangan ng pasimulan sa Agosto, ika-29 ng Agosto. Pagkatapos ng init at magulong pagpupulong, sabi niya, karamihan sa mga naroroon ay sinira ang kanilang mga sedula at sumigaw ng Long live the Philippines, long live the Katipunan. So, yun ay August 23, 1896. Sabi niya, nung nagbigay naman siya ng statement noong 1935, kasama niya sa panahong ito na nagbigay siya ng statement, yung dalawa pa ring miyembro ng Katipunan na sina Bricio Brigido Pantas at Cipriano Pacheco. At sinabi niya, hindi sa Balintawak nangyari ang unang sigaw ng paghihimagsik
na kinalalagian ngayon ng Bantayo, kundi sa puok na kilala sa tawag na Pugad Lawin. So, dahil dito sa mga conflicting o paiba-ibang mga salita ni Pio Valenzuela, ang isa pang historian si John Schumacher ay nagbigay ng ganitong pahayag kaugnay ng kredibilidad ng sinasabi o ng kredibilidad ni Pio Valenzuela. Ang sabi ni Schumacher ay ganito, basahin ko na lang sa Ingles. I would certainly give much less credence to all accounts coming from Pio Valenzuela into the interpretations Agoncillo got from him verbally, since he gave so many versions from the time he surrendered to the Spanish authorities and made various statements not always compatible with one another up to the time when, as an old man, he was interviewed by Agoncillo. So, nang siya ay in-interview na nga ni Agoncillo, ay matanda na siya. Kaya minsan, nagdududa na rin sila. Tama pa ba ang kanyang alaala? O ito ba ay ika nga may lapses na? Kasi nga, matanda na. Sa ibang mga account ay ito naman ang sinasabi, kaya nga napaka-kontrobersyal ng cry na ito. Ang sabi ng iba na naging bahagi ng event na iyon ay ganito. Si Guillermo Masangkay, sinabi niya na August 26, 1896 daw nangyari. Si Lieutenant Olegario Diaz ay inalala naman ang pangyayari na ito daw ay naganap noong Agosto 24. Samantalang si Gregoria de Jesus, na asawa naman ni Bonifacio, ay nagsabi sa kanyang tala ng kanyang alaala na ang cry ay nangyari noong August 25 in Pasong Tamo, in Caloocan, hindi sa Makati. Pasong Tamo, in Caloocan. Sabi niya. Si Santiago Alvarez, isang katupunero from Cavite naman, ay nagsabi na ang pangyayari daw, ang cry daw, no? Ang sigaw, ay nangyari o naganap noong ika-25 ng Agosto sa Bahay Toro na nasa Caloocan din. Kaya ang historiador na si Sapra ay gumawa ng isang pagkukumpara ng mga lugar, ng taon, sino yung nagsalita, saan ang sinabing lugar na ganap, at kailan naganap. Meron mula 1896 hanggang 1956 itong kanyang ginawang pag-aaral. At ito ang lumalabas. Sa taong 1896, ang sabi ni Olegario Diaz, ito ay naganap sa Balintawak noong ika-25 ng Agosto. 1896, basta't hindi ko na uulit-ulitin yung 1896 kasi yun ang taon. Noong 1911, ang sabi naman ni Manuel Artigas Icuerva, sa Balintawak daw, noong Agosto, ika-20 ng Agosto. Noong 1925 naman, sinabi ni Teodoro Calao, isa ding historiador, na ito daw ay nangyari sa Kangkong sa Balintawak ng huling linggo ng Agosto. Noong 1926 naman, ay sinabi ni Leandro Fernandez na ito'y naganap sa Balintawak noong ika-20 ng Agosto. Noong 1927, sinabi naman ni Santiago Alvarez na ito ay naganap sa Bahay Toro noong ika-24 ng Agosto. Noong 1932, sabi ni Guillermo Masangkay, sa Balintawak daw, at August 26. Noong 1948, sabi naman ni Pio Valenzuela na primary source, no? Pugad Lawin daw, at August 23. Noong 1954, sabi ni Conrado Benitez,
Kangkong, August 20. So pareho sila ni Teodoro Calao. Kaya lang, si Teodoro Calao ay sabi last week of August, si Conrado Benitez naman ay August 20. Pero si Conrado Benitez naman, pareho naman ni Teodoro Calao, hindi naman sila eyewitness. No? Si Gregorio Saide noong 1954 ay nagsabing sa Balintawak at ito'y August 26. At noong 1956 nga, si Agoncillo ay nagsabi naman na ito'y Pugad-Lawin at ito ay naganap noong Agosto 23. So ito yung pagkukumpara ng historiador na si Sapra tungkol sa sinasabi ng iba't ibang tao. Ang iba ay eyewitness, ang iba naman ay hindi eyewitness. Mga nag-aanalisa ng kasaysayan o mga historiador. Napakaraming mga dates, napakaraming petsa, may mga lugar na binabansin magkakaiba. Kaya nga, ito ay isang kontrobersyal na ikangay issue sa tinatawag nating kasaysayan natin dito sa ating bansa. Sabi ni Adrian Cristobal ay ganito, kaugnay ng kontrobersiya na ito. Sabi niya ay ganito, ang opisyal na petsa at lugar ng Revolutionary Cry, August 23, 1896, in Pugad-Lawin, ay ay hinahamon or has been challenged by new breed of historians, kagaya ni Milagros Guerrero, Ramon Villegas, at Emmanuel Encarnacion. Ang sabi niya, the more accurate time and place was August 24, 1896, at the barn of Melchora Aquino, aka Tandang Sora, kung saan, in what is now Barangay Banlat, in Quezon City. Of course, like Agoncillo, the new breed of historians were not there when it happened, but they based their contention on many sources and on the fact that Pugad-Lawin could not be located in the cartography of the period. So patuloy ang kontrobersiya. May mga tumatanggap, mayroong hindi tumatanggap. So ito yung tinatawag nating isa sa mga controversial na issues sa kasaysayan. Kagaya rin ng pagiging kontrobersyal ng retraction ni Dr. Jose Rizal. At kung saan nga ba talaga naganap din ang unang misa sa Pilipinas. Tatlong napaka-interesanteng mga event sa kasaysayan ng ating bansa na magpahanggang ngayon ay patuloy na nagiging isang palaisipan, patuloy na nagiging isang hamon sa mga nag-aaral ng kasaysayan. Natuklasin nila kung ano nga pa ang katotohanan. Maaring may matuklasan silang ibang sa mga dokumentos na maaring lumabas pa o sa mga iba pang sources na pwedeng pagkunan ng mga datos tungkol sa tatlong kontrobersiyang ito sa kasaysayan ng ating bansa. Ang lugar kung saan idinaos ang unang misa, ang retraction ni Rizal, at ang site and date ng tinatawag nating cry, ang unang sigaw ng himagsikan. So ito ay isa na namang pagbabahagi sa inyo. Magandang gabi at muli, sana huwag kayong magsawa na mapakinggan o panoorin ang aking mga vlog sapagkat babalikan natin ang kasaysayan
ng ating bayan at paminsan-minsan pwede tayong dumako sa kasaysayan ng mundo at sa mga personalidad na nakilala sa daigdig. Magandang gabi sa inyong lahat. Muli pa rin tayong mag-ingat pa rin tayo sapagkat naririto pa rin ang ating kalabang hindi nakikita. Salamat.